Bago natin simulan ng lahat, maaari ba ngayon kayo para sa aking panalangin? Richelle, maaari mo mamunahan ang ating panalangin? Sa ngalan sa Lord. Magandang tanghali sa lahat. Magandang tanghali po, Pilipili Loisa. Maganda ba ang takbo ng inyong araw ngayon? Oo! Hindi, ganun. Bago kayo maupo, pakipulot ng mga kalat na inyong magtira sa ilalim ng inyong upuan at ng inyong lamesa. At umayos ng lahat, maaari na kayong maupo. Sino ang liban ngayon? Si Rosie. Bakit? Bakit wala siya? Ano, may problema ko sa kanya. Sabi sa kanya, bukas, kung meron na siya, sabi na kailangan ko ang kanya liham ng bawat niya upang malaman ko kung ano ang rason ng kanyang liban ngayon. Sa aking klase ay meron akong pamatayan na kailangan nyo sundin. Ang una ay pakibasa ng mga bata. Makinig ng mabuti. Inaanyayahan ko ang lahat na sa oras na mayroong nagsasalita sa harap nyo o ang inyong mga kaklase ay nagsasalita ay inaanyayahan ko kayong makinig upang tayo ay magkaintindihan. Ikalawa ay pakibasa mga bata. Itaas ang kanang kamay tuwing sasagot. Huwag kayong matakot o huwag kayong mahiya na itaas ang inyong kanang kamay upang ipahayag ang inyong mga opinyon o sagot. Ang ikatlo ay Sumunod sa mga panuto. huwag kayong titiwalag sa mga panuto na ibibigay ko. Nararapat na inyo itong sundin at inindigin. Ang ikaapat ay handa ang sarili. sapagkat meron akong mga aktibidad na akin yung gawin mamaya. At ang panghuli ay maging magala. Hindi lang sa inyong mga kaklase at sa guro, dalangin nyo rin ang mga tao na inyong makasasalamuha sa labas. Naintindihan ba ang 5 pamatayan sa loob ng aking klase? Oo! Okay. Mukhang nakikita ko sa inyong mga mukha na matablay at mukhang inaantok. Kaya meron akong inihandang pamasigla sa inyong katawan. Maaari ba kayo tumayo? Ang galing nyo naman. Sa ating sabi, Papayas. Si Papayas. At halu-haluin. Salad. Salad. ito na pinakamabilis na sa dalawang floor. Saging magka-magka. Papayas. Si Papayas. Masama-samahin. Halu-haluin. Salad. Salad. Ang galing nyo. Yay! Kapag ka namin mga sarili, maaari kayo mabuko.
ipapagawa sa inyo. Handa na ba kayo? Oo. Then, ganun. At ang tawag ng ating unang aktibidad ngayon ay patlang ng iig. Hatiin po muna kayo sa 5 pangkat. At magbibilang tayo. Lakay, J. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 4. Ang unang grupo ay mananatili dito. Ang ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ikalima. Saan mga bata? Ayaw, next. Pakibasa ang mechanics ng ating unang gawain ngayon. Bigyan ang bawat grupo ng 5 salita. Ipakita ang 5 liriko ng kanta na may patlang, isa-isa. Mag-unahan sa pagsagot sa pamamagitan ng pagkataas ng tamang salita. Ang unang makasagot ay makakakuha ng 2 puntos. Ang mga nagsagot ng tamang ngunit nauli sa pagtaas na sagot ay makakakuha ng 1 puntos. Si Mikay. Tuwa ni si Mikay. Ready? Kasama si Nika. Bakit ganyan kayo? 5. Ika 5. Kunin mo lang si Juan. Okay. Handa na ba kayo mga bata? Naintindihan ba ang mechanics na aking ipinasal dito? Oo. Ang liriko ay ipapakita ko isa-isa. At kung sino yung may alam sa liriko na aking ipapakita, ay maaari kayong magtaas ng kanang kamay nyo upang ito ay pagiging. Molto. Molto. Talento sa buong klase. Itataas niyo lang ang inyong mga salita pagkatapos ko mabilang ng 3 segundo. Handa na ba kayo?
ginawit, meron at kung Ngunit, ngunit. Ano kaya ang tawag sa mga salitang ito? Maaari niyo itaas ang inyong kamay kung meron kayong sagot dito. Ano kaya? Dahil dito natin magiging ako ano ang ating paksa ngayon. Ano ba? Ay? Wala kayong idea? Ba't lang? Ay? Ate. Oo, merong ba't lang. Meron kang idea. So ay, patungkol sa bago natin simulan ang ating diskusyon, meron akong layunin na ibabahagi sa inyo. Sa morning. Pakibasa mga bata. sa loob ng isang oras na talakayan, inaasahan ang mga sumunod. Natutukoy ang mga pantangin sa bawat pangungusap na ipapakita ang tamang gamit ng panangin sa pamamagitan ng pagsasalula. Pinauunlad ang kahalagahan ng wastong paggamit ng panangin. Naway makamit natin ang mga layunin na ito sa loob ng isang oras ng talakayan kasama na ang mga aktibidad na ating gagawin. Una natin tatalakayin ang patungkol sa pangatnik. Ano kaya ang pangatnik? Ang pangatnik ay mga salita o kataga na nag-uugnay ng mga salita, sugnay, parilala o pangungusap. Maaaring ang pangatnik ay nasa una o nasa pagitan ng isang pangungusap. Ito ay ang mga pangatnik ay pamilyar na sa atin, ngunit hindi natin nakikilala na ito pala ay mga pangatnik. Ang unang halimbawa ng pangatnik ay pakibasa mga bata kung ano ang isip ng ating Ginagamit sa pagdugtong ng dalawang salita o kaisipan ng kapaginay. kapag meron tayong kagaya na dalawang bagay, dalawang tao, parang isang bagay na dalawang bagay na konektado sila para ilalagay mo yung at sa pagitan nila upang mabuo ang isang pangungusap. Kagaya na lamang ito. Si Luis at Maria ay matalik na magkaibigan. Maria Luisa. Anong mangyayari kapag walang pangatnig na at sa pangungusap na ito? Diba hindi siya bagay, parang hindi maganda pakinggan. Sumakon lang tayo sa isa pa halimbawa. Pakibasa mga bata. Ngunit, ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang kaisipang magkakontra o magkasalungan. Ginagamit din ang unit minsan sa pagpapaliwanag kung meron siyang kunaing na gustong ilabas sa iba. Ang isang halimbawa ng paggamit ng unit ay gusto kong gumala, ngunit hindi ako papayagan ng mga magulang ko. So, ang magkasalungat na term nito ay gusto siyang gumala pero hindi siya papayagan ng kanyang mga magulang. Ginamit niya ang unit upang mas maliwanagan tayo kung ano ang rason hindi siya makakagala. Yan ang isa. Ikatlong halimbawa ay ang hook. Ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang kaisipang may hinihingi kondisyon.
Isa pang halimbawa ay dahil. Ginagamit sa pag-ugnay ng sanhi o dahilan ng pangyayari o kikilos. Maaaring ang dahil ay parati nating ginagamit sa tuwing tayo ay gagawa ng isang pangungusap o mga talata o mga parinala at sungay sa ating klase. Mas malalaman natin ang rason ng mga bagay-bagay kapag gagamit tayo ng dahil. Ang isang halimbawa nito ay, masaya ako dahil kasama ko ang aking pamilya. Malalaman natin ang mas makabuluhan ng isang pangungusap, no? Na masaya daw siya dahil sa kasama niya ang kanyang pamilya. Ginamit niya ang pangatnig na dahil. At ang panghuling halimbawa ay habang. Pakibasa mga bata. Pinagagamit sa pag-ugnay ng 2 kilos o pangyayari naganap sa magkasabay na panahon. Ang isang halimbawa nito ay si Dustin ay nag-aaral habang nakikinig ng musika. Ang nag-aaral at nakikinig ng musika ay ang 2 kilos na pinagsabay. Yan ang rason ng kanyang paggamit ng habang. At doon nagtatapos ang 5 halimbawa ng pangatnig. Marami pang ibang mga halimbawa ng pangatnig, ngunit ako ay nag-focus sa 5 pangatnig lamang upang hindi kayo mahirapan. Ngayon, meron na naman tayong isa pang aktibidad. Magagamit ang inyong talento sa act. Kaya, ito ay isang pagsasalula. Kuhatiin ko kayo sa 3 grupo. Bilang tayo mula kay Raji. Aaron, 3, isa, Shari, 2, 3, isa, 2, 3, Francine. Francine, isa, 2, 3, isa, 2, 3, isa, 2. Unang grupo ay mananatili dito, ikalawa at ikatlo. Ngayon, ibigyan ko kayo ng basihan upang kayo ay maliwanagan. At sa kalawang grupo, at sa ikatlo, ito ang religion ng ating inyong kasalula. Paggamit ng pangatnig, magkakaroon kayo ng 15 puntos. Sa pagkamalikhain, makakakuha kayo ng 15 puntos. Sa kooperasyon ng grupo, 10. Sa magpapahayag ng emosyon, magpapahayag ng maayos. Sa inyo magsasalula, makinig lahat. Kailangan yung gumamit ng pangatnig. Okay. Kahit saan sa mga 5 pangatnig na ating itinalakay kanina. Ano nga pangatnig na ating itinalakay kanina? At ngunit habang kung Kayo ay makakagamit ng 5 pangatnig sa inyong pagsasalula. Automatic na makakakuha kayo ng 15 puntos sa paggamit ng pangatnig. At kapag 1, 2, ay malalaman natin kung ilan ang score. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto
ikaw kaya natulog. Ay, kanang tulog. Kanang luwi kasi sa riyan daw. Pero kanang mabalik mo. Ikaw. Magandang tanghali, kami ang Group 2 at ito ang aming sitwasyon. Pagpapakita ng katapatan sa pamamagitan ng pagsasauli ng nawalang gamit. Ako nga pala si Jane Galenzoga, nagaganap ilang magnanakaw ng cellphone ni Nika. Kami naman ni Jane ang nakakita ng cellphone. At ako naman po ang ninanakawan ng cellphone. At ako naman po. Nakablogin ko sana yung cellphone mo, kaso naglakad siya na mabilis, kaya hindi ko na nakutan. Pwede mo ba ako sa mga? Sige, sige. Magandang umaga. Ano ate? Ninakawan ko ako ng cellphone habang naglalakad ako kanina. Sir, maaari niyo bang say kung saan ang lugar ako at kung anong oras ito nangyari? Doon sa isang street na Mandaluyong. Tsaka po, sa may sa gilid na kalsada po habang ako naglalakad doon, may isang babae po na kumablos sa cellphone ko. At kami naman po yung nakakita ng cellphone ni Nika. Ngunit nakita namin yan na naglalakad ko sa isang babae. Hindi na naman ito. Ito ba ang babae na kumablos sa cellphone? Yung nakakala. Yan ako. Siyempre yung kumablos sa cellphone niya. Ngayon, samahan niyo ako at ating hahalap. Ikaw ba yung kumuha ng cellphone ng babae? Ano siya nga yung kumuha? Ito ba yung cellphone mo? Pasensya na dahil kinuha ko yan. Dahil nangangailangan lang po ako. May sakit po yung nanay ko. Sabi ka kung ano ba, tutulungan naman ka. Sana nagkakaw. Pasensya na dahil gipit lang po kasi ako. Kung ngayon, punta tayo sa kusina. Doon na tayo. Let's go. Ang ikalawang magsasadula ay ang ikatlong grupo. Magandang hapon sa lahat. Kami po ang pangatlong grupo at ang isasadula po namin ay tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Ako po ang bilyang bata. Si Maribeth naman ay ang aming kaibigan at si Rosan. At si Dayan ang tagapagsalaysay at si Richelle ang aking inay. Lights, camera, action! Isang masiglang araw, may isang pilyang batang babae na nagngangalang Rachel. Siya ay naglalaro, nagtatapon ng basura kahit saan, at nagkakalat ng dumi sa kanilang lugar. Saya-saya naman Kahit ito. siya ay binawawala na ng kanyang mga kaibigan, patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Rachel, huwag kang magtapon ng basura kahit saan dahil ito ay nakakasira sa ating kalikasan. Para sa akin ay tama iyan. At kung ipagpapatuloy mo iyan, ay makakasira ito sa ating inang kalikasan. Ngunit, para sa akin, iyan ay tama. Dapat magtapon tayo ng basura. Sa isang malalim na gabi, ang pilyang batang babae na si Rachel ay natutulog na. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, ay bigla siyang nanaginip ng masama. Siya ay binabungot.
Easy ka lang. Easy. Anak! Anong nangyari sa'yo? Bakit umiiyak ka? At tumutulong pa yung pangit mo. Nakaginip mo, Nay! Nanaginip mo, anak. Pura ba? Yan kasi nangyayari sa pagiging iliya mo. Kaya naman, baguhin mo na yan. Dapat kinabukasan ay maglinis ka sa bakuran at kumuha ka ng mga basura, itapon sa tamang lalagyan at magtanim ng mga maraming puno. Opo, Inay! Natatandaan niyo po yan! Ganyan na anak, magpakabait ka. Sigpanilagay ko sa background. Mula noon, ang pilyang batang babae na si Rachel ay nagsimula ng tumulong sa paglilinis sa kanilang lugar at pinapahalagahan na ang kahalagahan ng pagkalinisan sa kanilang lugar. Yun lamang po at maraming salamat. At ang muling magsasadula ay unang grupo. Pagpagaan ang unang grupo! Magandang hapon sa inyong lahat. Kami pala ang unang grupo at ang aming isasadula ay tungkol sa pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan ng magkaibigan na sina Micaela, Francine, Reggie, Antoinette, Crystal at Brunel. Ang kaming anim ay magkakaibigan. Isang tanghali, sabay-sabay na kumakain ang magkaibigan, ngunit dahil sa isang maliit na di pagkakaunawaan ay nagkaroon sila ng alitan. Uy! Bakit mag-cellphone habang kumakain? Huwag ka lang, Micaela. May tinitingnan lang kami. Gusto mo nag... Ano ba yan? Sabi ba wala? Akin na nga yan! Ngunit tama rin bang kumuha ng cellphone na hindi nagpapaalam? Eh, hindi kasi kayo nakikinig eh. Akin na nga yan. Akin na! Akin na nga! Sabi na! Tingnan sa cellphone, nag-aaway kayo para kay mga bata. Baka na! Gusto niyo bang isumbong kayo sa guro at tatawagin yung mga magulang? Sige, kung ipagpakan mo na yung yan, susumbong talaga namin kayo. Magbati na nga kayong dalawa. Mahalaga sa pagkakaibigan ang isang pag-uunawaan. Maraming salamat sa inyo. Ngayon ay papalam ko na sa inyo kung sinong grupo ang nakakuha ng malaking puntos sa mga pagsasadla. Huwag kayong mag-alala dahil lahat ng grupo ay makakatanggap ng isang sertipiko sa Ngayon, ibabahagi ko na sa inyo kung sino ang grupo na nakakuha ng ikatlong pwesto at bibigyan ko sila ng sertipiko. At ang score na nakuha nila sa kanilang pagsasalula ay 47. At ang grupo na ito ay sino kaya? Group 2. Ay grupo na Group 2. Pangkat 2. Pangkat 2. pangkat 3. Ganito, maaari mo kayo pupunta rin sa harapan.
Wow, wow, wow. Okay, 1, 2, 3. Okay. Okay, palapakan natin ang ikatlong grupo. Grupo na nakakuha ng 48 ay kukunin Pangkat, 2. 2. 2. 2. 2. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. at ang unang grupo na nakakuha ng 49. Wow, unang grupo. Hindi ang unang grupo. Isa, 2, 3. Isa, 2, 3. Isa, 2, 3. Isa, 2, 3. Palakpakan nyo ang isa-isa. Apat na individual awards. Dahil napitan ko sila ng ang pinakamahusay na supporting actress ay Supporting actress. sino? Aaron. Aaron. Si Antoinette. 1, 2, 3. At ang pinakamahusay sa pagpapakita ng damdamin ay sino? Richel. Richel. Richel Meredores. Meredores. Michelle, si Micaela, si Dayan. Si Richel. Richel. May katawa man. At ang pinakamahusay sa pagpapanatili ng papel ay si Richel! Richel! I'm rooting for Richel! Kung labot pa ko na, ako na. Ako, tanan. award ay mapupunta kay Unsa man ang award? pinakamahusay na actress ay mapupunta kay Richel! May Wow, wow, wow! Wait lang. Ay! Wow, wow. Kumuha kayo ng isang kapat na papel dahil meron tayong pagtataya na gagawin. Ang pagtataya natin ay mayroong tatlong gawain. Gawain isa, gawain dalawa, at gawain tatlo. Tapos na ba kayo? Opo! Pag-ipasa na inyong mga papel.
Jane. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Panginoon. Paalam na